Ikalima ng Marso taong 2023 sa Mogi das Cruzes, Brazil. Sa tahimik na madaling araw ng linggo, isang lalaki ang nakaupo sa labas ng bahay ng kanyang kapatid na babae. Ang lalaki ay naroon upang bumisita sa kanyang pamilya tuwing katapusan ng linggo. Habang ang lalaki ay nagmamasid sa paligid, ay may isang sasakyan na tumatakbo ng mabagal. Huminto ito sa gilid ng bangketa, malapit sa kinaroroonan ng lalaki. Ang pinto ng sasakyan ay bumukas at tatlong figura ng mga tao ang lumabas. Ang mga ito ay nakasuot ng hooded na jacket, nakamask at nakatago ang mukha. Ang mga ito ay armado ng baril at walang ano-anong pinaulanan ng bala ang lalaking nakaupo. Ang tunog ng baril ay umalingaw-ngaw sa tahimik na umaga at sa huling pagtatangka na tapusin ang buhay nito, ang isa sa kanila ay bumunot ng patalim at lumapit ito sa lalaki. Doon ay tinapos nito ang kanyang buhay sa pamamagitan ng paggilit sa leeg na to. Sino ang lalaking ito at bakit kinuha ang kanyang buhay sa marahas na paraan? Sa pagkakakilala sa biktima ay kakaunti ang nagulat sa kanyang sinapit. Kahit ang mga pulis ay hindi na nagtaka dahil ang pangalan nito ay nagdala ng takot sa kanyang mga kaaway sa bawat sulok ng underworld. Mga kaaway na puno ng puot at paghihiganti. Ang pangalan din niya ay nagdala ng hustisya para sa mga taong inapi. Isang serial killer na pumatay ng mga kriminal. Siya si Pedro Rodriguez Filho, ang tinaguriang The Brazilian Punisher. Tinawag din siya ng mga tao bilang Padrino Matador na ang ibig sabihin ay Killer Little Pedro. Sino nga ba ang tao sa likod ng marahas na pangalang ito? Tapusin mo ang kwento upang iyong maintindihan kung bakit siya humantong sa ganoong katapusan. Si Pedro Rodriguez Filho ay ipinanganak noong Hunyo 17, 1954 sa kanayunan ng Santa Rita do Supacay, Brazil. Ang kanyang buhay ay magsisimula sa karahasan dahil habang nasa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina na si Manuela ay sinipa ito sa tiyan ng kanyang asawang si Pedro Sr. Noong isang beses na sila ay nag-away at brutal na pambubugbog ang inabot ng babae mula sa kanyang asawa. At ang sipa na yun ay mag-iiwan kay Pedro ng permanenteng piklat na babaunin niya hanggang siya ay ipapanganak. Isang pisikal na marka o pagpapaalala ng karahasan bago pa man siya lumabas dito sa mundo. Ang kanyang ama ay masipag at matino kapag hindi ito nakakainom ng alak, ngunit nagiging demonyo ito kapag nalalasing. Ang galit nito ay parang bomba na sumasabog na kinakatatakutan ng buong pamilya. Habang si Manuela naman ay may kamay na bakal, matindi kung magdisiplina at hindi nagdadalawang isip, nagbubugin ang magkapatid kapag ang mga ito ay nakagawa ng mali. Si Pedro ang panganay sa 8 magkakapatid at ang responsibilidad na iyon ay sobrang sineryoso ng isang batang si Pedro. Dahil sa Brazil, pamilya lang ang mayroon ka kung ikaw ay mahirap. Sa tahanang pinamumunuan ng takot, naniniwala siyang siya ang responsable sa pagprotekta sa kanyang mga nakababatang kapatid. Kung ang mga magulang ni Pedro ay kinulang sa pagpapakita ng pagmamahal, ang kanyang lolo't lola naman ang pumuno nito. Ang kanyang lolo na si Wim ay magkakatay ng karne at ito ang talagang nagpakita kay Pedro ng pagmamahal at ng halaga niya sa pamilya. Si Wim din ang nagturo kay Pedro kung paano manghuli ng isda, magtanim ng mga gulay at pumatay ng mga hayop sa trabaho. Sa butcher shop ay natutunan ni Pedro kung paano magtalas ng palakol at kung paano gumamit ng patalim. At sa kabuuan kung paano pumatay ng hayop. Ngunit bukod doon, ang kanyang lolo din ang nagtanim ng magandang moralidad sa kanya habang siya ay nagkakaroon na ng sariling pag-iisip. At kung paano maging makatarungan. Ito ang nagturo sa murang pag-iisip ni Pedro kung paano maging karapat-dapat at makatarungang tao. Nang 10 taong gulang na si Pedro ay nagkaroon na ito ng trabaho bilang magkakatay ng manok gamit ang mga itinuro ng kanyang lolo sa kanya. Tumutulong na din siya mangisda para makapagbigay pagkain sa pamilya. Tumulong siya sa kahit na anong paraan na kaya niya. Sa murang pag-iisip ni Pedro ay nakatanim na ang pagbabalat ng buto para mabuhay. Noong 1967, 13 years old pa lamang si Pedro ay kinuha niya ang kabayo ng kanyang pinsan nang walang paalam upang sumakay dito ng panandalian lamang.
Ngunit nang malaman ito ng kanyang pinsan ay binugbog siya nito sa mukha hanggang siya ay matumba. Ngunit si Pedro na nakasubsob sa lupa ay nahihilo sa bugbog ay tumingin sa pinsan nito at sinabing, "I will kill you o papatayin kita." Ang kanyang pinsan na akala ay nagbibiro lamang ang lalaki ay tumawa at sinuntok ulit ang mukha nito. Ang insidenteng iyon ay hindi nakalimutan ni Pedro. Maraming araw ang lumipas at ang pinsan niya ay walang pagsisisi sa nangyari. Nang malaman ng ibang kamag-anak nila ang pangyayari, ay inasar ng mga ito si Pedro na mahina daw ito. Ngunit sa loob ni Pedro ay unti-unting namumuo ang matinding puot at galit. Galit na naghihintay lang ng pagkakataon upang maghiganti at ang oportunidad na iyon ay dumating. Siya at ang kanyang pinsan ay nagkasamang magtrabaho sa galingan ng mga tubo. Ang makina doon ay mayroong 2 steel rollers para pangpisa ng mga tubo para maging juice. At si Pedro na matagal nang gustong maghiganti ay tinulak ang kanyang pinsan sa makina hanggang isang kamay nito hanggang balikat ay nilamon ng buo. Ang pinsan niya ay napasigaw sa sakit at ang mga tao ay nagdatingan upang patayin ang motor ng makina. Dahil doon si Pedro ay inaresto bilang isang minor. Ngunit dahil sa pressure ng kanyang lolo sa mga pulis, si Pedro ay nakalabas matapos lang ang ilang araw na pagkakakulong nito. Pagkatapos sa insidenteng iyon, ay madalas ikwento ni Pedro ang pangyayari na natutuwa habang inilarawan niya ang mga pangyayari. Wala siyang pagsisisi dahil sa kanyang isip ang kanyang pinsan ay may pagkakasala sa kanya. Yon ang unang pagkakataon na natikman ni Pedro ang hustisya. Ngunit kasama doon ay nadiskubre din niya ang isang bagay, ang kagustuhang pumatay ng tao. Noong 1968, ang kanyang ama na si Pedro Sr. ay nagtrabaho sa gabi bilang janitor sa lokal na paaralan. Ngunit natanggal ito sa trabaho matapos mapagbintangang nagnakaw ng pagkain at mga supply sa oras ng kanyang trabaho. Kahit na itinanggi ng kanyang ama ang pagnanakaw, ay hindi pinakinggan ang kanyang mga salita. Bagkus ay pinaburan ng kanilang boss ang gwardiya na nagtatrabaho sa araw nang sinabi nitong ang ama ni Pedro ang responsable sa nakawan. Dahil dito, ang pamilya ni Pedro ay lumubog sa kahirapan. Nasaksihan niya kung paano ang mga kapatid niya ay nagugutom at ang ina na umiiyak nang walang imik. Ang pagkatanggal ng kanyang ama sa trabaho ang nagpatindi ng galit nito dahil sa pakiramdam niya ay hindi naging patas ang hustisya sa kanila. At sa murang isip nito ay kailangan managot ang nagkakasala. Kung kaya si Pedro dala ang kanyang baril, isang patalim at isang green na army backpack, gumawa ng campground sa gubat kung saan siya ay tumira ng ilang buwan, nagplano, nag-ensayo at naghihintay ng tamang oras para mapanagot ang may sala sa kanilang pamilya. Isang gabi, si Pedro ay tahimik na naghihintay sa labas ng bahay ng mayor, ang taong nag-authorize nagpagkatanggal sa trabaho ng kanyang ama. Bitbit niya ang 36 caliber rifle na puno ng bala at nang dumating na ang mayor sakay ng jeep nito ay itinaas niya ang kanyang rifle. Itinutok sa katawan nito at pinutok. Isang tama ng bala na tumapos sa buhay ng lalaki at doon si Pedro ay nawala sa dilim. Siya ang kauna-unahang tao na pinatay ng binansagang Brazilian Punisher. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat dahil may isa pang tao na dumiin sa kanyang ama na kailangang magbayad. Sa isip ni Pedro, ang taong yon ay isa sa mga responsable kung bakit ang kanyang pamilya ay nalugmok sa paghihirap. Si Pedro ay matyagang naghintay ng pagkakataon upang singilin ang taong iyon. Bumalik siya sa paaralan na dating pinagtatrabahuhan ng kanyang ama at ang susunod niyang target ay ang lalaking pinaniniwalaan niya na sumira sa kanilang pamilya. Matyaga siyang naghintay sa labas ng kwarto kung saan ang gwardya ay nagsisimula ng kanyang unang schedule sa umaga. At nang dumating ang lalaki, ay purusahan niya itong pinaupo at sinabi niya dito ang eksaktong dahilan kung bakit ito mamamatay.
Sinabi niya dito na ito daw ang dahilan kung bakit nasira ang kanilang pamilya. Ito din daw ang dahilan kung bakit nagugutom ang kanyang mga kapatid at ina. Ang gwardya ay umiyak at nagmakaawa para sa buhay niya. Ngunit ang batang Pedro ay hindi nadala at binaril niya ito ng 2 beses na agad nitong ikinamatay. Doon ay pinatungan niya ang bangkay ng mga gamit at pagkatapos ay sinunog bago lumayo sa lugar. Dahil ang mga pulis ay pinaghahanap na si Pedro, ang lalaki ay nagtago sa syudad sa tulong ng kanyang ninang. Doon ay nakatagpo siya ng babaeng nagpabago ng kanyang buhay. Si Butinya, isang balo na drug trafficker. Kilala sa kanyang kagandahan, impluwensya, koneksyon at kamay na bakal sa pagkontrol sa mga lokal na organisasyon ng mga kriminal at gang. Ang babae ay naging malaking impluwensya sa binata at sila ay magkasamang nagtrabaho sa drug trade. Kalaunan ang dalawa ay naging higit pa sa magkatrabaho ang turingan at ang relasyon ni Pedro kay Binya ang naging susi niya upang magkaroon ng mataas na status at kontrol sa loob ng gang. Ngunit ang kanyang biglang pag-upo sa taas ay nagpasama sa loob ng ilang miyembro lalo na sa mga matagal nang nasa grupo. Isang araw ay naimbitahan si Pedro sa isang lagoon para mag-swimming kasama ang 3 tao na nasa grupo din. Ngunit nagsuspecha si Pedro dahil ang 3 ay di mapakali at iba ang kinikilos ng mga ito. Sila din ay may dalang mga baril. Kung kaya si Pedro bilang si Pedro ay naunang bumunot ng baril at saka nito sinabi sa kanila na ibaba nila ang kanilang mga armas. Ngunit ang mga lalaki ay di nakinig at tumakbo palayo. Ngunit si Pedro ay pinaulanan ng bala ang 3 na agad na ikinamatay ng 2 at sugatan naman ng 1. Ang ginawa niyang iyon ay naghatid ng takot sa loob ng kanilang organisasyon at ang kanyang reputasyon ay naging laganap sa buong grupo. Isang araw ay inambush ang sasakyan ng grupo nila at ang kasintahan niyang si Minya ay patal na nasugatan at namatay. Si Pedro naman ay malubhang nasugatan din. Humingi siya ng tulong sa kanyang pamilya at piniling tumahimik muna. Lumipas ang panahon at si Pedro ay nagkaroon ng trabaho sa isang syudad. Pagkatapos ng lahat ng krimen at masakit na pangyayaring nag-ukit sa kanyang pagbibinata, si Pedro ay nakatagpong muli ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa Campo Grande ay nakilala ni Pedro ang babaeng si Maria Apacida Olimpia. At sa unang pagkakataon, ang lalaking may marahas na nakaraan ay nagkaroon ng unti-unting liwanag sa kinabukasan, malayo sa buhay na puno ng paghihiganti o pagkuha ng hustisya. Si Pedro at Maria ay naging magkasintahan at kalaunan ang babae ay nagdalang tao. Tumira sila sa isang maliit na kubo. Si Pedro ay sinusuportahan ang nobya sa pamamaraang alam nito. Muli ito ay kumilos laban sa batas at ninanakawan niya ang mga korap na drug traffickers. Ninanakawan din niya ang mga negosyo na sa tingin niya ay dinadaya ang mga mahihirap at binibenta iyon sa mga dealer na sa tingin niya ay matino. Ang tingin ni Pedro sa kanyang sarili ay isang vigilante at hindi kriminal. Sa isip niya ay ginagawa niya ang mabuting bagay. Pinoprotektahan niya ang mga mahihina at dinadaya at tinatapos niya ang mga kriminal na gumagawa ng mga kasalanan. Ngunit ang ilusyon ng kapayapaan sa buhay ni Pedro ay hindi magtatagal dahil ngayon ay napakarami na niyang naging kaaway. Mga kaaway na hindi nagpapatawad. Isang araw nang umuwi siya sa kubo na tinitirhan niya at ng kanyang mahal ay nadibago ito ng madatnan na tahimik ang kubo. Sa loob ay nakita niya si Maria, duguan, wala ng buhay. Si Maria at ang walang kamuwang-muwang na bata sa sinapupunan nito kasama ang lalaking pinabantay ni Pedro sa mag-ina. Ang crime scene ay napakasakit para kay Pedro dahil sa dingding ng kubo ay may nakaukit na salitang, "We will get you." At ginamit ang mga dugo ng mga biktima upang isulat ang mga katagang iyon. Sa puntong iyon, ang apoy ng paghihiganti ay nagkonsumo sa buong pagkatao nito. Sa pagkakataong iyon, hindi lang hustisya ang kanyang kukunin, kundi personal na pagkamuhi sa pagkawala ng kanyang mag-ina. Tinanong niya ang lahat ng maimpormasyon, tinorture niya ang mga taong hindi makasagot ng mabilis. Ngunit sa huli ang lalaki ay walang makuha na sulid na sagot. Marami na ang kanyang pinahirapan, marami na ang kanyang pinatay na hindi na niya alam kung saan magsisimula.
Isang araw sa isang bar, isang babae ang lumapit sa kanya. Isang babae na may dalang impormasyon. Sinabi nito na ang dating asawa nito na si China ang responsable sa pagpatay sa kanyang mag-ina. Si China ang drug trafficker na ninakawan ni Pedro ng mga armas at ibinenta nito sa kalaban na gang. Ipinakita pa nito ang mga pasa galing sa pambubugbog ng dati nitong asawa sa kanya. Dinagdag ng babae na ang kapatid ni China ay ikakasal sa katapusan ng linggo at sinabi nito kung saan at kailan magaganap ang kasalan. Si Pedro na uhaw sa paghihiganti at hustisya ay tumawag sa dati niyang dalawang allies noong nasa loob pa ito ng gang, sina Gauzino at Capita. Sinabi ng lalaki sa dalawa niyang kasama na maghanda dahil pupunta sila ng kasalan. Dagdag pa nito na ang lahat ng lalaki sa binyo ay makakatikim ng bala ng baril, ngunit hindi nila maaaring galawin ang mga bata at kababaihan. Ang mga sumunod na eksena ay sa telebisyon mo lang makikita. Si Pedro kasama ang dalawa niyang backup ay pumunta sa kasalan. Ang venue ay napakaraming tao at ang mga bisita ay kumakanta, sumasayaw at ini-enjoy ang selebrasyon. Maingat silang pumasok. Sinabi nito sa nagbabantay ng pinto na siya ang honor guest ni China, kung kaya ang mga gwardya ay pinapasok sila ng walang alinlangan. Ilang minuto ang nakalipas ay nakita na niya ang salarin. Itinaas niya ang kanyang dalang baril at itinutok ito sa dibdib ng kalaban. Isang patal na tama na tumapos sa buhay ng isa na namang tinuturing niyang kalaban. Ang buong eksena ay tila isang shootout sa pelikula kung saan lumabas ang tatlong pumatay at iniwan ang eksena na puno ng dugay ang lugar. Ang araw ng kasal ay naging madugong krimen ang kinahantungan. Pagkatapos ng masakir, ang tatlong magkakaibigan ay kalmadong lumabas sa pinto. Ang mga ito ay nagpunta sa malapit na bar upang uminom. Simula noon, si Pedro ay binansagang Pedrinho Matador na ang ibig sabihin ay Little P the Killer. Ang bansag na yan ay kahit saan na para bang siya ay isang alamat. Ang lalaking gumanti para sa pinaslang na anak, ang lalaking minasakir ang buong kasal sa ngalan ng hustisya. Ang pagmasakir niya sa kasal ay naghatid ng takot at gulat sa underworld. 7 lalaki ang namatay at 16 ang malubhang nasugatan. Silang lahat ay hindi inosente sa mga mata ni Pedro, ngunit para sa mga pulis, yon ay gawain din ng isang kriminal. Pagkatapos ng krimen na yon, si Pedro ay hindi na nagtago. Bagkos ang lalaki ay nagpagawa pa ng tato ng mga katagang I can kill for pleasure. Sa kabilang dibdib ay ang pangalang Maria at sa ilalim ay nakalagay ang I can kill for love. Ayon sa lalaki na simula noon ay araw-araw na siyang pumapatay ng tao. Isang vigilante spree. Ang mga lalaking nananakit ng babae o kung sinumang taong nananakit sa mga mahihina ay pinapatay niya. Pagkatapos ng ilang buwan na paghihiganti niya sa pagkamatay ni Maria, ay nabalitaan niyang ang kanyang paboritong pinsan na babae ay nabuntis. Ngunit ang kasintahan nito ay tumangging panindigan ang babae at tuluyang iniwan ang mag-ina. Dahil doon ay hinuli niya ang lalaki at binaril bilang parusa sa kasalanan nitong nagawa. Isang mensahe na kung sino man ang gumalaw sa kanyang pamilya ay mayroong kalalagyan talaga. Ang krimen na iyon ay dumagdag sa lumalaking bilang ng kanyang mga pinatay. Ang reputasyon ni Pedro ay lumalaki ng lumalaki at sa puntong iyon, ang lalaki ay isa na sa mga wanted list ng batas. Habang ang mga pulis ay papalapit na sa landas ng vigilante killer, ay wala itong planong magtago. Madalas pa nga itong mapunta sa isang bar ng kanyang kakilala. Isang araw na nandoon siya at umiinom ay may nagtip sa mga pulis. Pumasok ang mga pulis at inambush ang lalaki. Umuulan ng bala at napuno ng sigawan sa lugar. Si Pedro ay malubhang nasugatan. Ang kanyang katawan ay nalugmok sa lupa at ang mga dugo ay kumalat sa sahig mula sa kanyang mga sugat. Doon ay pinikit ni Pedro ang kanyang mga mata sa tunog ng mga pulisan na tinitingnan kung siya ay patay na. Ngunit nang siya ay magising, ang kanyang mga kamay ay nakatali sa hospital bed. Napapalibutan siya ng mga nurses, police at television camera. Ang vigilante killer ay nahuli na. Si Pedro ay nanatili ng 25 araw sa hospital upang magpagaling, nakagapos sa kama bago ilipat sa kulungan. Habang nasa sasakyan papuntang kulungan ay nakakadena si Pedro.
kasama ang isa pang lalaki na isang serial rapist. Ngunit nang dumating sila sa kulungan ay isang tao na lang sa likod ang natitirang buhay. Pinatay ni Pedro ang lalaking kasama niya sa loob. Sa unang araw ng kanyang pagdating sa kulungan, ang kanyang pagpatay ay nagpaabot ng mensahe sa mga inmates na siya ay hindi natatakot. Ilang araw ng pananatili sa loob, 5 lalaki ang sinubukang patayin ang vigilante killer. Ngunit pagkatapos ng away ay 3 ang patay at 2 ang tumakbong palayo ng sugatan. Si Pedro ay umalis sa lugar na walang kahit isang sugat. Ang kulungan ay naging lugar ni Pedro at ang lahat ng nandoon ay kanyang mga sandata. Maging kutsara man yon, mga wires o kahit kamay niya ay isang lital na sandata upang baliin ang liig ng kanyang mga kalaban. Hindi lang siya nabubuhay sa ganoong kapaligiran, siya ay umuunlad dito at ginagawa niya yon sa pamamagitan ng pagpatay sa mga masasamang tao. Natuto din siya ng martial arts at nag-ehersesyo sa pamamagitan ng pagbubuhat ng galon ng tubig. Ang vigilante killer ay matalino. Siya ay isang metikulosong tagaplano. Inaaral niya, inoobserbahan, pinaplano at naghihintay ng tamang tiyempo. Kung minsan ang kanyang mga kalaban ay kanyang kinakaibigan, sinasamahan kumain, kinukuha ang tiwala bago niya ito tuluyang patayin ilang buwan pagkatapos kapag ang mga ito ay komportable na. Ang lalaki ay tumitindig sa moralidad, ngunit naniniwala siya sa pagkuha ng buhay at hindi sa emosyon. Wala siyang pagsisisi pagkatapos pumatay ng isang tao at hindi siya nag-aalinlangan pumatay. Kalaunan, si Pedro ay naging isa sa mga pinaka-notorious na tao sa loob ng kulungan. Ang mga gwardya ay natutong huwag makialam sa mga ginagawa ng killer. Sa loob ay nakilala niya si Claudio na naging matalik niyang kaibigan. Kalaunan, si Claudio ay nakalaya at ang pamilya ni Pedro sa labas ay tinuring din siyang kaibigan. Naging magkasintahan sila ng nakababatang kapatid ni Pedro, ngunit pagkatapos makaaway ang lalaking kapatid nito, si Claudio ay binaril at pinatay ang kasintahan nitong si Sana, ang kapatid ni Pedro na babae. Dahil doon si Claudio ay muling ikinulong, ang lalaki ay palaging nakalingon sa likod nito dahil alam nitong anumang oras ay sisingilin siya ni Pedro. Isang araw habang nasa loob ng selda ay pumasok si Pedro. Hinila ang pagkatapos ay sinabi ni Pedro, "He was my friend, but I just need to kill him." Kaibigan ko siya, ngunit kailangan ko siyang patayin. End quote. Ang lalaki ay naging batas sa loob ng kulungan. Pinapatay niya ang mga inmates na sa palagay niya ay walang puwang mabuhay, kabilang na ang mga gangsters, extortionist, mga serial killers, at iba pang mga tao na pumatay sa mga inosente. Nakakatanggap din siya ng mga sulat ng mga taong gustong magpapatay ng mga inmates sa loob. Sa dami ng kanyang pinatay sa puntong iyon, ang katawan ay opisyal nang umabot ng 71. Ngunit sinabi ng lalaki na ang eksaktong numero ay mas mataas pa dyan. Ngunit isa pang trahedya ang tuluyang magwawasak sa natitirang katinuan ng vigilante killer. Wala nang makakapagkumpara pa kung ang biktima ay isa sa pinakamalapit sa puso na isang tao at ang salarin ay dugo at laman mo. Isang araw, si Pedro ay pinatawag sa loob ng opisina ng warden. Habang siya ay napapalibutan ng mga armadong gwardya, ay natanggap niya ang balita. Ang kanyang ina na si Manuela ay pinatay. Ito ay sinaksak ng 21 beses at ang bangkay nito ay halos hindi na makilala. At ito pa ang pinakamalala. Ang salarin ay ang sarili niya mismong asawa, ang ama ni Pedro. Nang natanggap ni Pedro ang malagim na balita, siya ay tahimik lamang, walang imik. Humiling ang lalaki na gusto nitong tingnan ang burol ng kanyang ina. Ang mga gwardya ay nakabantay lang sa gilid at hinayaang makita niya sa huling pagkakataon ang kanyang ina. Habang nakatayo ito sa harap ng katawan, si Pedro ay gumawa ng isang pangako. At yon ay ang patayin ng kanyang ama at nakainin niya ang puso na walang puso nitong ama. Ang ama ni Pedro ay inaristo sa salang pagpatay. Pagkatapos ng ilang araw, sinabi ni Pedro sa isang gwardya na siya ay mayroong dinadamdam. Dahil doon ay pumasok ang gwardya sa loob ng selda, ngunit si Pedro ay pain lang pala yun.
Sinuntok nito ang gwardya at dinaig ito upang kunin ng armas at susi. Inisa-isa niyang ikulong ang mga gwardya hanggat makarating siya sa selda ng kanyang ama. Sa loob ay nagsipaglayuan ang ibang inmates maliban lamang kay Pedro Sr. Siya ay nakatayo lang doon sa gitna na hindi gumagalaw. Pagkatapos noon, ang kanyang ama ay nagsalita. Sinabi nito na, "You are right, my son." Ngunit si Pedro ay hindi na nagsalita pa at tuluyan ang sinunggaban at sinaksak ang lalaki hanggang ang bilang ay maging 22. Labis na isa sa bilang ng saksak nito sa kanyang ina. Sa isip ni Pedro ay nagawa na niya ang hustisyang hindi kayang ibigay ng gobyerno. Sa isip nito ay yun ang hustisyang nararapat sa mga katulad nilang pumapatay ng inosente. Sa puntong yon ay convicted si Pedro ng 71 murder case at ng iba pang pagpatay na hindi naitala. Si Pedro ay nasintensyahan ng malapit sa 400 years sa kulungan. Ang una niyang sentensya ay 126, ngunit ito ay nadagdagan dahil sa mga kaso ng pagpatay niya sa loob ng kulungan. Sa Brazil, ang sentensya ay hindi ganoon kasimple. Walang sinumal ang pwedeng ikulong ng mataas pa sa 30 years kahit gaano pa kadaming krimen ang ginawa ng isang kriminal, kahit gaano pa ito kalagim o kagrabe. At noong April 24, 2007, pagkatapos ng mahabang 34 years sa kulungan, si Pedro ay tuluyan ng nakalaya. Ngunit ang mundong ginagalawan niya ngayon ay hindi na katulad ng dati. Ang mga teknolohiya ay nag-advance na. At kahit ang mga tao ay nag-iba na ang mga hitsura, hindi na siya marunong sumakay ng bus, gumamit ng cellphone o mag-operate ng mga modernong kagamitan sa pagsasaka. Ang lalaking naghari sa loob ng kulungan noon, ngayon ay humihingi na ng tulong sa mga tao sa labas upang matuto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kinalaunan, si Pedro ay lumipat sa isang maliit na cottage na pinalilibutan ng mga kahoy sa bayan ng Fortaleza, Zara, at nagkaroon ng trabaho bilang caretaker ng sakahan. Siya ay nag-iisang manggagawa at nagsimula na ding maging regular sa simbahan sa pag-a-attempt na ihulma ang sarili sa bagong pagkatao, mas mapayapa at mas tahimik na buhay. Ngunit kahit sa malayong lugar, ang kanyang nakaraan ay patuloy pa ring bumabalik dahil ang kanyang mga kalaban sa underworld ay nabalitaan ng kanyang paglaya. At sa lugar na kanyang pinagtrabahuhan ay may nakakilala sa kanyang mga grupo ng kalalakihan. At ang mga grupong yon ay kumuha pa ng dagdag na reinforcement dahil alam nilang hindi nila kaya si Pedro nang sila lang. Ngunit si Pedro ay nakaalis ng eksaktong oras at nakatakas. Siya ay nagpunta sa bahay ng kanyang kapatid na babae. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang vigilante killer na tinawag ng karamihan ay hindi na naghiganti pa. Noong September 15, 2011 ay ni-raid ng mga kapulisan ang farmhouse sa Campo Rio kung saan naroroon si Pedro. Ang lalaki ay hindi na lumaban pa. Kusang loob itong sumama sa mga pulis. Ang mga pulis ay nakakuha ng loaded na baril, isang illegal na armas kung kaya siya ay dinala sa kustudiya. Muli siyang nasentensyahan ng 8 taon at noong December 6, 2017 siya ay tuluyang nakalayang muli. Si Pedro ay isa ng 64 years old ng mga panahong ito, ngunit ang exercise at workout ay pinapanatiling malakas ang kanyang pangangatawan. Sa panahong iyon ay sinasabi ni Pedro na siya ay nag-iba na, nagbago na at gusto na lang nito ng tahimik at payapang buhay kasama ang kanyang pamilya, ang kanyang nakababatang kapatid na si Clarice, ang kanyang pamangkin na si Jacqueline at ang asawa nito. Doon ay naging regular sila sa pagsisimba kasama ng mga mahal niya sa buhay. Ang minsang puno ng puot at paghihiganti na puso ay naging mapangaral tungkol sa pagpapatawad at gusto na ng bukas na walang bahid ng karahasan. Kasabay ng pagtatapos ng serye ng kanyang pagpatay at paghihiganti ay nakatagpo si Pedro ng isang bagay na mapagkakaabalahan at yun ay ang gumawa ng content sa YouTube at ang channel na yun ay tinawag niyang Pedrenho X Matador. Doon ay nag-upload siya sa tulong ng isang batang producer. Ang kanyang videos ay tungkol sa mga anti-crime documentary, mga personal na storya, mga pagtuturo sa pagluluto, mga motivational na pag-uusap, footage ng kanyang sarili na nagpapatato o kahit nagpapagupit. Talagang binabrand na niya ang kanyang sarili na siya ay nagbago na sa buhay. Ang kanyang mga manonood ay lumaki at ang mga fans at mga pulis
ay humihingi na ng selfie kapag ito ay namataan sa daan. Sa isang interview ni Pedro ay sinabi nito na, "I only killed those who were no good. If I didn't kill them, they would kill me, and they would kill others who didn't deserve to die." Nagsimula na rin siyang mag-collaborate sa mga filmmakers at mga musician. Nagsimula na rin siyang takpan ang mga tattoo sa kanyang katawan. Ang dating nakalagay na "I kill for pleasure" ay napalitan ng tattoo na scorpion. At ang paghihiganti ay naging pag-ibig. Meron na din siyang tattoo ni Jesus sa likod at ang pangalang Maria ay tinakpan na ng tattoo na pakpak. Literal na gusto na niyang burahin ang kanyang nakaraan. Ang minsang naging takot sa bansang Brazil ay naging isa ng lubos na malaya sa puot ng nakaraan. Ngunit dumating ang March 5, 2023 sa tahimik na linggo ng umaga. Ang araw ay nagsisimula pa lang magpakita ng kakaunting liwanag. Ang madilim na kaulapan ay unti-unting napapalitan ng gintong sinag. Si Pedro Filio ngayon ay isa ng 68 years old. Ang kanyang marahas na nakaraan ay malayo na sa taong nakaupo ngayon upang magmasid sa tahimik na umaga. Ngunit ang susunod na mangyayari ay hindi na ikinagulat ng mga pulis at mga tao. Isang sasakyan ang huminto sa bangkita, 3 lalaki na nakahod ang lumabas at armado ng mga armas. Si Pedro ay hindi na nakapagsalita pa o nakapag-alsa man lamang ng mga kamay upang isuko ang sarili. Dahil ang mga bala ay tumama na sa kanyang katawan, malapitan, walang pag-alinlangan. Ang walang buhay na katawan ni Pedro ay naglupasay sa harapan ng bahay ng kanyang kapatid na babae. Ang mga lalaki ay mabilis na pinaandar ang sasakyan at pinatakbo palayo. Ang mga kapitbahay ay nagsilabasan at nadatnan nila ang walang buhay na katawan ni Pedro. Nang dumating ang mga paramedics, ay opisyal nang sinabi ng mga ito na si Pedro ay patay na. Ang killer na nagsabi na pumatay siya ng mga taong karapat-dapat parusahan ay pinatay din sa ganoong klaseng kabrutal na paraan. Malinis, walang pag-aalinlangan at walang awa. Sa kalagitnaan ng 2023, 3 suspetsado ang nakilala, ngunit sila ay hindi nahuli at ang mga killer ay nawala na parang bula. Ang mga tao ay nagsasabi na marahil ang pamilya ng napatay ng vigilante killer ay naghiganti dito. O kaya naman sa dami ng kalaban nito ng mga gang ay naghiganti ang mga ito at buhay niya ang naging kabayaran. Ang vigilante killer ay naging isa rin sa mga biktima ng isang vigilante killer, isang bilog na sistema na walang katapusan. Ang official na body count ni Pedro ay 71, ngunit ayon mismo dito ay mahigit 100 ang kanyang naging biktima. Sa inyong palagay, siya ba ay isang bayani, biktima o isang notorious na kriminal kagaya din ng mga pinatay niya? Dito na nagtatapos ang aking paglalahad at maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon, please consider subscribing sa ating channel at paki-like ang video na din. Curious din akong malaman ang inyong komento sa kasong ito. Comment kayo guys kung anong kaso ang gusto niyong i-cover ko sa susunod. Mag-ingat tayong palagi.